Ang topic natin ngayon is choose your own adventure. Kasi basically, madalas kapag nasa freelancing business ka, ang feeling ng iba, diretso ka kaagad ng business. Alam ko, diretso kain na tayo. Magutom kayo. La. Ayun. Diba ang feeling nila, pag freelancer ka, the next step is agency. So today, ang discuss natin, unang-una, ay bakit ganito kadami yung pagkain natin. Pangalawa, ano ba yung choose your own adventure natin. Pero bago ang lahat, magpakilala muna tayo. I'm Andre of Dre Creatives. Your number one venture. My name is Liz. Welcome to the Game Podcast. Ayan, episode 15 na kami. Meron tayong sponsor. Wow, meron tayo. Ayan, so, Alam mo, sabi niya rin yan. oo. Ano nga yung kare-kare? Sa lalim. Wala siya. Joke lang. Sige, sige. Ang muna, introduce yourselves, guys. Alam nga naman magpakilala sa inyo. Bahala kayo sa buhay. Yes, ako. Lian from La Bella Content Lab. Kai from the Bay din. Sino hinahanap mo? Sarili ka, charing yan. Hindi, ayan. So, nakakatuwa naman kasi all the way from Cavite, nagpunta sila ng Antipolo para handaan kami. Yay. Diba? Sa polo lang pala. Akala ko daw. Kasi na siya. Malapit na sa La Union. Mala Christmas party. Yun na nga, alam mo ba na si Kai ang nagluto. Can you explain ano ba itong mga pinagdadala niyo dyan? Diba? Saglit lang. Naiwan yung utak. 6 na oras. Meron tayong trouble pasta. Chow. Tapos may tayong kare-kare. Tapos meron tayong pork barbecue. Saka, siyempre, ang Pizza. sige. So, like everything else, di ba kasi si Kate nagdala sa atin ng sisig, nirate natin. Yung sisig. Natin yung food ni Kai, di ba? Siyempre, parang Christmas party, exchange gift tayo. Exchange Wait gift. lang at naman yan. Ano? Hindi naman isda. Spoon and fork. Exchange. Eh, uso ngayon yung ibubuhos tas mag-aagawan. Something white. Exchange gift. Something sharp. Oo. Tirahin na yan. Hati na lang. Sige, sige. Sige, pero ito muna, can you introduce yourself ulit? Sandali, kasi ang topic natin ngayon, choose your own adventure. So basically, ang pag-uusapan natin, iba-iba yung status natin. So si Dre, habang kumukha sila, si Dre ay solopreneur kasi 8 years na siya into freelancing. Tapos, ang business model niya ngayon na ginagawa is, mag-isa lang siya, pero nagko-collaborate siya sa iba't ibang brands. So kaya sinasabi niya no previous episode, pagod na siya sa buhay niya. Diba? So kami naman ni Densho, from agency, tawag dyan, nag-lean team kami. So basically, dalawa kami sa team, tapos nag-outsource kami ng work. LinkedIn. Team mo. LinkedIn. Alam mo, masarap pakinggan yung choose your own adventure. Pero yung Tagalog, ibig sabihin ng bahala ka sa buhay mo. Totoo. Sa freelancing. Di ba? Pero yun nga, bago kayo kumuha, ano ba? Sino ba yung founder sa inyo? Anong roles nyo? Ganyan. Hindi pa. Para bang gusto na niyang kumain. Kaya trouble pasta. Sige. Wait lang, wait. Hindi na nakapagsalita. 5.5? Bakit 5.5? Para lumampas. Mabog talaga yan. Napakasarap. Yay, thanks. Ikaw, Dre. Wait lang. Hindi ka nag-review. Bago pa lang. Tagal. Mali. Titira kami malapit sa inyo. Sure. Sige. Basta willing kayo kumain ng mga madaling araw Ay, naku, kami pa. Trouble na yan, boss. Trouble nga. Ano na, tas na kayo sa rating. Wala akong masabi. Wala nang isang na-rate. Ang sayap! Parang binubawla ka na. Ano? Kapras pa lang. Yun lang. Mali pa nga. Ako naman, hindi ko pala, alam ko lang masarap. Kasi meron siyang fresh na shiitake. Ano na? Tapos, may bacon siya. Ang sarap talaga nga. Promise. Kayo na muna mag-usap pa. Eh, kasi sabi nyo rate. Medyo. Ako kukuha na nga din ako. Ako din kukuha na. Pero konti lang. Perfect. Bukas ulit. Bon appetito. Bukas na. 1,000 over 5. Ang sarap Sige. talaga. Okay lang daw kunin nyo sa sa bahay. Pagluluto daw kayo pero sa bahay nyo kukunin. Pero Hindi niya magluto nakakainis. pero na-appreciate ko to kasi usually ako yung nagluluto. Yay. Tikman natin. Malaking Ganun bagay sa kanya. na nagluluto para sa akin. So actually, mas masarap pa siya kaysa sa mga sa mga resto food. Tapos gapiranggot lang, ganun lang oh. Eto, Ay. unli to eh. Actually, Ayan. yun yung purpose po. Kaya inaaral ko siya kasi ito. Hindi. Cavite to QC, gusto niya, ay, oo tama, yung sa Timog. Tapos, May masarap. kakain lang kami ng konti. Sabi ko, yun na yun. Huwag ka magaling. Parang magkano yun? 800 something, tapos ang liit lang Di niya. ba? Eh, magkano yung Ano ba isang ng truffle? bottle, yung truffle, magkano lang. Tapos, never ending. Yay. Ang sarap talaga. Wala na. May parmesan pa dito. Yeah, yun pala. Kasi yung parmesan, di ba? Yun. Ay, sinishare pala to. Sobrang na-appreciate namin na pumunta kayo.
Pero kasi dito sa The Gig Podcast, pag pinanood nyo naman yung mga episode, honest review talaga may mababa. Pero sarap talaga nito. Ano, ni-review, sisig. Hindi siya masarap nung una. Pero nung kinain na namin yung patamis, sumakto. Baka nagutom. Sa inyo ng gabi. So, Yeah. napakasarap nitong pasta nito. Okay lang kung gabi, boss eh. Paano yung madaling araw? Tapos walang gram. Meron nga nagsabi sa akin, sabi niya, alam mo, ipablock na kita, nakakabwisit. Hilang. Hindi, okay naman pagpapakinggan lang. Pero kung kasama yung video, nakikita yung pagkain. Ah. Ayun yung nakakainis. May kare-kare pa. Hindi. Sa pare, may pagkakalo. Wala pa ako sa plato. Paano kaya? May pagkakong pa, oh. Tatayo na nga ako. Iba pa siya. Wait lang Papasa ah. yung ano. Tatayo lang ako ah. Alam mo ba, ganyan yung gusto kong kare-kare, yung may halo. Halong, Ano, yung... gulay, ganun. Pampabata. Hindi, Tuwalya. Ginamit mo ba pang ligo yan? Bago. Tapos lang. Oo, naman yun. mo ba, ito, weird ako kasi ayoko ng talong na nilaga. Pinirito siya. Ayoko talaga, ay pag sa sinigang. Kaya Ayoko din. Kahit ako, ayoko din. So, basically, Pati yung anong tawag dito? Kasi pag nilaga siya parang dadugtong Saka nag-date yung flavor niya. sino nagturo sa'yo magluto? Pagkapampangan ba lahat? pag represent. Magagaling Yes. sila lahat magkakapag. Wala puro. Hindi mo rin magluto ah. Papakilala ko sa'yo. Ba't galit ka? Sabi mo kasi kapampangan siya eh. Sabay kasi, walang ano, hindi sila mag-away. Walang hindi marunong magluto. Parang hindi naman siya pagalingan magluto. Hindi, ito ba? Ano siya parang siya na kailangan marunong ka magluto. Kasi kung may iwan ka sa bahay, hindi ka pwedeng hindi ka kumain or what. Totoo. Pero ba ito daw sa ano? Yeah. Yung mata ko na bumuli. Maglulo ka. Pwede naman mag-order pag tinatamad. Gawain. Masarap sa vlog. Hindi nyo po natitikman yung kare-kare. Tikman nyo. Ano ba yan? Teka lang, kailangan muna to kasi Wala pang bagoong to, pero ako maselan. Bubuksan ko na babas. Maselan ko sa kare-kare. Tamis side. Kasi yung nanay ko, sa akin tatay ko, masarap sila magluto ng kare-kare. Ala ka, may ano. May standard ko. Pero ito, masarap. Actually, meron akong friend, si Tisha, favorite niya yung kare-kare. Hindi siya basta kumakain ng kare-kare. Na? Yeah. Oo, nababad trip yun pag hindi masarap yung kare-kare. may drugs ba? Medyo. Pero ang sarap talaga. Sarap mo magluto. Yeah. May halong pagmamahal. Yan. Actually, huwag ka magluluto ng masama loob mo kasi pangit. Hindi naman masama yung loob ko, no? Kanina, nagluto ka. Sarap ng luto ko. Masama yung loob niya kasi 5 oras na nag-drive papunta dito. Buti ng luto na hindi na ganyan. Oo. Kaya nga eh, kung hindi. Hindi ka na kare-kare, gusto ko na sa tikman. Yun lang. Minamadali yung kare-kare. Ito yung sarap talaga. Wala pang bagoong. Hindi ako naniniwala dyan. Yung barbecue din natin nire-review kasi hindi siya nagluto. Yeah. In-order ko lang siya. Saan mo in-order? I-rate din natin. Sige, go! Sa kabilang village. So, kaya na yung barbecue. Ito ah. Hindi ko suka. Maang. Basta sabi niya yan yung super angang eh. May ano daw, siling demonyo. Basta natin ng holy water. Ikaw ba nagluto ba to? Opo, pero hindi ko sure kung papasa sa inyo kasi yun na yung bagoong sa ref. Raw pa siya, tapos hindi ko alam kung... Sarap na. Diba solid? Mag-guest ulit kayo next podcast. Punta kami sa inyo. Change the location po. Smoky. I love it. Ang sarap nga. No. Ang sarap talaga. Yun kasi yung ano ko, yung Wala parang na pet peeve ko sa kare-kare yung masarap siya tapos matigas. Oo. Pangit yung sobrang lambot eh. Pero ang napalambot nga ng ano, Hindi pa okay. hindi Sakto kasi lang. binantayan ni Lian yung pressure cooker. Ano na? Hindi binantayan ni Lian yung pressure Bakit baka tumakbo ba Nalulunod siya? kasi siya ng podcast niyo. Ay! Busy pa oh, pero thank you sa suporta. Bakit tabi na nga yung pizza? Yeah. Ano feeling na nandito kayo ngayon sa Secret. Ang sarap talaga. Unexpected yung tipong... Parang, Sige, mag-start na po kayo. parang pwedeng cut muna natin, kain muna natin. Ang gusto niya kanina magsimula na tayo. Oo, nakailang sabi na ako kay tsaka kay Pwede. Kotlet. Tataas ako ng paa habang Pwede naman yung mga... wala tayo, nakalimutan. Ay, sorry. Ang sarap kasi ng pagkain. Akala ko nakalusot na. Hindi pala. Ayun. Lian, can you tell us about your agency? Ayun. So, ayun, si Lavea Content Lab, ano siya, content distribution siya, nakapokus. So, yung ginagawa namin, kami yung nag-i-strategize kung saan nilalagay yung mga content. That's why meron kaming SMM, SEO na services. So, yun. Which is si Kai, ayun, ako na mag-introduce sa kanya. Si Kai ang nag-lead naman sa part ng creatives sa SMM. So, yun. Punta dyan. Paano ka na-build ng agency? Una kasi ba 2021, basta nung pandemic. Galing din kasi ako sa corporate. Tapos sinabay ko lang yung freelancing. Tapos ang una ko talaga, since finance major ako, ang una ko is bookkeeping. So from
graduate ako. Ay, malalaman nila yun. Yung edad. Yung edad. Oo, ano na lang natin yan. Beep. So, Comment, ayun. comment down below kung Ah. ano. Biglang may May compute. So, from yung year na yun, solo lang ako. So, from bookkeeping. Tapos offer ko din is, dahil ayoko talaga ng bookkeeping na. Kasi since graduation, yun na talaga, ko sa Oo. Nauumay ako sa month end. So, ayoko talaga ng ayoko na mag-month end. So, iba yung calendar niya, no? Iba. Ano ba yan? Hindi. Sobra. Leap year yung kanila lagi. Doon pa plano kami ng mga events. Sabi niya, huwag dyan na ganito. Uy, totoo yan. Busy namin. May talaga, may sariling calendar na kailangan yung date na to, ganyan. Bawal kang lumayas-layas, mga gano'n. So, tapos, bookkeeping, nag-offer din ako ng EA. So, from EA, ang nangyari, dahil EA nga, mostly ang nahawakan ko is mga operations na nakapag-manage ako ng team from yung company ng isa kong client. Ayun. So, naikot ko siya lahat. Tapos, ang nangyari, may mga clients na lumalapit na, Lee, nag-offer ka din ba ng SMM, ganyan. So, syempre, ang ko naman, EA. So, all around tayo, girl, at pabida tayo. So, sabi ko, hindi ako maalam sa SMM, pero we can try, sabi ko. Tapos, dumami yung clients, yung sa SMM part, sabi ko, hindi ko na siya, kaya ko kasing gumawa ng creatives, pero matagal. So, sabi ko, wait, mga 6 months, sorry, joke. So, ang nangyari, pinull out ko to, kasi sobrang dumami na yung clients, hindi ko na siya kayang handle. Kaya talagang unang hire ko. Natagaluto. So, yun, siya yung gumagawa ng mga creatives. So, superpower mo. Kaya, alam mo yun, isang talent ng CEO, na agency owner, is to find people na dapat sa spot. So, magaling siya kasi Sidekick lang una-una pala. yung kinuha, marunong magluto. Nagluluto ka ba? Ako, nagluto ako, pero mga lang. Tubig, pero nasusunog pa. Grabe siya. Kaya kong magluto ng mga simple lang. Pero kapag Pero mga nakapik pang mga ganyan na, kaya niya. Kaya nila, ipagawa mo sa kanila. Yun na, sabi ko sabay, bakit ko gawin ba? Ganyan. Ako naman yung Siya hindi niya alam yung sando kung nasaan. Uy, hindi ko Question ako, ito feeling ko naman na yung eksena ng Pero ang sinasabi, ang mga BA ay utusan lang. Di ko kasi siya naranasan. I mean, sa mga clients ko, never ko siyang naranasan na utusan. Kasi lagi akong tinatanong, or di ko alam kung swerte lang ako sa mga kliyente ko. Lagi akong tinatanong na parang, Lee, ano yung idea mo dito? Ganyan. Collaborative ka na agad. Oo, though hindi ako yung experience doon sa mga bagay na gano'n. Lagi akong tinatanong, ewan ko dahil nga pabida siguro ako sa mga kliyente ko. So yun, hindi ko siya na-experience, so hindi ko siya masasagot. Yung lang na oo lang na, yun yung lagi kong pag nag-pitch ako sa client, sabi ko, hindi, nung EA pa lang ako, sabi ko, eto, papangunahan na kita, hindi ako yung EA na oo sa lahat ng gusto mo. Ay, gusto ko yun. Sabi, makontra ako. Sabi ko, makontra ako pag nakikita kong hindi ikakabuti ng business mo at para sa team. Sabi ko. So, expect na, talaga ako, mabigay ako ng, mga opinion. Sabi ko sa kanya. Ayun. That's the point. Kaya hindi mo naranasan maging utusan. O hindi mo naramdaman. Kasi hindi ka naman hinire ni client dahil naramdaman niyang utusan. Iba yung starting point. Pero hindi naman natin sinasabi na basta DA utusan. Hindi kasi at the end of the day, meron ka pa rin value na pinoprovide dun sa kliyente. Totoo, Yeah. totoo naman. Whether it's freeing of their time. Actually, meron nga akong friend, alam mo na hire siya sa Upwork, $5 per hour. Ang ginagawa niya lang literal everyday. At a certain time, tatawagan niya yung kliyente, itisingin niya lang. Kaya makakasagot niyan. Kasi nangyari ganito. Di ba, nung nag-start ako ng team ko, meron pa rin kaming kliyente na EA. So, ang nangyari, sabi ko dun sa kliyente, I cannot handle na yung task sa'yo. Pero, sabi ko, someone from my team can do that. Kaya siya pumasok na Long isa. story siya, pero- First time niya humawak na kliyente kasi ayaw niyang mag-hawak ng client. Long So, story yun, siya, siya pero yung kwento nun. pero memorable siya. Parang kung dun sa aspect ng utusan ba yung mga BA or yung literal ng mga ganito yung line. Parang sa akin, kasi hindi siya utusan. Kasi tayo mismo yung nag-offer ng ikakagaan ni client. Yung ikakagaan nung process ng buhay niya everyday. Literal, nagigisingin ko siya. Pag hindi ka gumising, Ganun siya. meron kang 7 o'clock appointment sa... Actually, nakasama ko siya sa bahay. Ito yung kwarto. Dito siya. 7 o'clock, di ka magigising. Kakancel ko 2 p.m. na yan. Pag hindi siya nagising, 2 p.m. na yan. Super decisive.
Pati pagkain, ganun lang. Eh, yung So, ano niya, hindi siya talaga utusan. Nasa sa'yo na lang yun kung gusto mong maging utusan ka. Saka hindi naman si client, hindi rin. Kumbaga kung like magsasabi siya ng kailangan niya. Hindi siya yung like, ano sasabihin niya na, kailangan ko Do this, do that. do this, do it. Hindi naman siya ganun. So, Ako din, never, parang, niisip ko nga, kasi kailan ako nag-start, 2014, nag-freelance na ako. Tapos, parang ang understanding nga nila ng VA ka, pag nasa online work ka. Tapos, ina-analyze ko, ano ba ginagawa ko? Hindi naman ako inuutusan ng kliyente ko na parang, tinuturuan, oo. Tinuturuan niya ako. Tapos, eventually, parang, ako na mismo yung, nasabihan pa ako ng weakest link ako. Alam mo ba, ang tingin ko, Nagtitinga ako with gusto ito, Segunan pa lang yun. tingin ko kasi, parang utusan ka lang. Hindi yun yung reality na, kasi lahat naman ng trabaho, bibigyan ka talaga ng task. Kaya uutusan ka talaga. Pero mindset mo yun na that's how you treat your task, na parang tinutusan. So that's how you look at things. Yeah. Ikaw yung may problem. Your perception yun. Kasi bakit? Kung naging magulang ka, kung magulang ka, mahal mo yung anak mo, di ba? Pero kung sasabihin mo na tagahugas ka lang naman ng point niya, masasabi mo pag hindi totoo yan. Pero hindi mo sasabihin ganun kasi hindi naman yung perception mo. So, going back, parehas lang siya ng approach. It's just a matter of ano mo siya tingnan. Ako kasi dati naging VA din ako. Real estate VA ako dati. Pero ayun, inuutosan lang ako kasi before, mga 2019 yun, mga 2020. Sa pagkakaalala ko, mga ganun. Inuutosan lang yun, bibigyan niya ako ng task. Kasi nga ako, nasa comfort zone ako dati. Na kung ano lang yung ibigay sa akin, yun lang yung Hindi ka gagawin ko. proactive. Minsan 2 hours, 3 hours, tapos na eh. Sana hindi niya napapanood to. Although taga-America naman yun. Pero sige, ikaw Dre, paano ka napunta? Di ba, ano ka, nag-start ka sa VA, sabi mo nga, tapos naging freelancer ka, ngayon nakikipag-collaborate ka na. What made you decide to choose this path? Bakit hindi mo inunang isipin na, hindi, magbibuild ako ng team? And then yung from the previous special episode, yung sinabi ni Coach Denso na gusto ko mag-duplicate ng ako. So that's the, may barrier din sa akin. So sorry, nga pala nag-post ako sa tribe. Tapos hindi ko mga na-replyan kasi sinalo ko na yung task, biglang ni-rush kasi yung project. So I don't have time na sumagot pa kasi kailangan kong tapusin. Para nga, nung December, makapagbakasyon naman ako. Yung Kinalaro niya kasi masyado yung pakikipag-collab. So ngayon, may problema siya. Oo. So, yun nga. Ang sa akin, siguro yun yung kailangan ko i-develop this year, this 2026, na kailangan kong mag-train nga din ng tao. So, sumusunod sa yapak ni the number 1 din. So, ayun. Pero willing naman na ako mag-train. Kasi, yun nga, from video editor, real estate VA, to freelance, SMM, graphic designer. So, nagkaroon ng opportunity nga last year na magkaroon kami ng agency with a good team talaga. As in, may kanya kaming role, na kaming pakialam kung ikaw sa lead, ikaw sa finance, ikaw sa copy, ikaw sa design. So, doon ako na anuhan na, okay, dapat ito lang yung ginagawa ko. Pero pag kailangan ng tulong ng isa, nagbe-brainstorm kami. So, yun yung naging magandang nangyari din. Isa sa magandang nangyari nung 2025 last year. Kaya, ayun, para sa akin, yung pinili kong path since 2022 na graphic designing, yun, after 3-4 years, hindi siya instant na nagbunga. Kailangan talaga ng hard work. And hindi ko inisip yung pera. Totoo. Kasi yung pera, pag inisip mo, lalo ka lang maubusan ng creative juice, mabablock Kasi ka record lagi. ka na eh. Ay, yung mga tao sa pera, nalulukot. Yun lang. Oo, kasi Kasi, May nakita ka bang tao sa pera na nakangiti? Nakiliti, di ba? dami mong alam, pakiulit from the top. Kapag nag-isip ka ng pera, hindi ka talaga magiging masaya. Kasi yung mismong nasa pera na tao, hindi rin masaya eh. Di ba? Maglabas ka ng 50 pesos. Pakita mo sa camera yung tsura. Nagigets niyo yun guys, maglabas ka ng pera, titigan mo. Yung mga nasa pera. That's exactly the point. Umalis na sila, di ba? Ilan na ba kayo sa team? Kasi wala nang ano eh. Ito yung timing namin dito, yung mapubwisit ka. Kanya ka lang. Kakasubo mo pala. Diba? Sorry. so ayun. Okay. Sa tanong, Ano kami? nasa Nasa ba tayo? 5 million. Wow! 3 sa SEO. Tapos, 2 sa creative. Sure ka? Ay, ano tayo seasonal Yeah. na, sa creatives na isa. May isa sa admin.
So, ilan? Pag-compute ka. The math is not mathing. Kaya nga, ayoko That's the aftermath. Was that intentional na parang pinangarap mo talaga na mag-agency? Parang Hindi ka talaga- napunta, hindi talaga- paano nag-start? Ayan. Talaga agency yung Oh. Ayan, Kasi, kumuha na kayo ng pagkain, Ang mahal. ito, Yan. nung mahabang kwento. Ayos lang yan, go. Pag nakakapaan ako, puputulin. Bakit naman na? Paki-summarize. Ako yung mahihirapan eh. Hindi, ito, sige, tulungan kita. Kasi ito si Lian, first time ko siyang na-encounter noong 2025 nga sa isang event ng tribe. Yes. Tapos parang dun yung part na Tagaytay. Oo, sa Tagaytay. Tapos sabi niya, gusto niyang mag-build ng team pero hindi niya alam kung saan magsa-start. Tapos, ayan na nga, 10 ba kayo? 8? Kasi ang hirap i-compute nung mga pinagsabi niyo kanina eh. 7 na kami. Okay, sige. So, was it intentional? Hindi talaga siya. Mm. Last year kasi, plan ko na parang magkaroon ng team. Tapos, pumasok ang 2025, nagkaroon ng personal problem. Nahinto siya. I mean, di talaga siya, parang lost ka kasi nga may nangyari sa family. Mm. So, ayun. Tapos, mga March yata yun, nag-guest si Coach MJ sa AC namin. Tapos sabi ko, ang problema ko is ganito, nilatag ko. Sabi ko, pero meron na yun, nandito na si Kainon. Dalawa As a na kami. driver at Yes. Ah. Uy, grabe siya. Access. So, dalawa na kami nun. Pero, sa sobrang, ang galing ni Lord kasi ang daming clients. So, ang daming workload. Which is, hindi ko siya kaya Right. i-handle na. Parang, kumbaga, yung 24 hours ko, parang mga ilang oras na lang tulog. Mga 2 to 3 hours na tulog. Partida, Oh my gosh. dalawan na kami doon, gumagawa. So, sabi ko, paano ba yung gagawin ko? Sabi ko kay Coach MJ. Sabi ko, ito pa ang problema kong isa. Perfectionist ako. Oo. Well, Sabi ko, kailangan pag binigay ko yung task, bukod sa hindi ako magaling mo kasi lagi, nasa mind ko lang yung mga, mga bagay-bagay. Sabi ko, paano ko yung gagawin? So sabi niya, kung plan mo maging business owner, hindi talaga pwede na ikaw gagawa ng yes. task. So, in 2 weeks, in 2 weeks, nag-hire kami. So, tapos hindi ko yun expect na lumaki siya ng lumaki. Tapos, in-offer, nagkaroon kami ng client na SEO. Yung SEO talaga, wala talaga akong background doon. Mhm. Tapos, yung long-term client ko, sabi niya, tuturuan kita, gusto mo bang gawin yung project na to? Ganon. So, talagang yung SOP nila at detalyado naman. So, doon ako natuto. Kasi ako, pag kunyari, binigay yung isang task, Inaaral. inaaral ko siya. Pag bago yung, kunyari, mga words, mga ganun. Sabi ko, ano ba to? Paano ba to gawin? Ganon. YouTube is the key. Yan, ba? Naalala ko tuloy, dati meron akong, bilang very straightforward kasi akong tao, tapos madalas na nilang ma-misinterpret na antipati ka. Which is, antipati naman talaga ako, hindi ko naman dinideny. Ano sabihin mo hindi eh. Hindi, kasi may na-offense sa akin na ganyan. Kasi di ba usually, bilang, ang tagal ko na sa business, no? Tapos walang communities dati na nagtuturo na kahit ano. Ayun, pero. Lahat, ginugoogle ko. Tapos may nagtanong dati sa chat, na simple chat lang yon. Sabi ko, alam mo, pwede mong i-google yan. Na-offend. Na-offend siya sa akin. Tapos, Meron nga word ngayon dati. DMG, di ba? Sabi ko naman sa kanya, alam mo, yung nag-rant na siya dun sa chat. Kasi dati, naka-chat pa kami. Sabi niya, kaya nga nagtatanong ng maayos kasi hindi ko alam, may ganyan. Sabi ko, sorry, na-offend ka ba? Hindi kasi, yun naman talaga, di ba? Hindi naman ako binlock. Pero sabi niya, na-offend talaga siya. Nag-apologize naman ako kasi parang sa akin, ako kasi, nag-start din ako ng gano'n na, ang dami ko nga tanong eh. Tapos sinabihan ako nung kliyente na, alam mo, pwede mong i-search yan bago mo tanungin sa akin. Make sure na whenever you ask me a question, you've already looked for all the alternatives. So, nasanay ako ng ganun. Natutuwa ko ng, and if I'm gonna be honest, it was like one of my insecurities when I was starting out. Kasi parang, tama ba yung ginagawa ko? Diba? As a writer, kasi ano ba yung mga pinag-aralan ko? Pero hindi ko kino-consider talaga yung sarili ko na, na EA. Kasi, kumbaga, parang ang nagiging trabaho ko, I have a website, gawin mo to. Okay. Pero wala siyang instructions kung paano. So, hahanapin ko yun. Ano ba to? Okay. Ganyan. So, marunong ako mag-website design. Wala pang ang Canva nun. Ang gamit, parang nakalimutan ko yung gamit ko. Basta gumagawa ako ng mga infographics. Talagang manual na itadrag mo, gano'n. Tapos, parang lahat yun natutunan ko. Pero dati, meron kami mga workshops. So, doon ako natututo. Ang laking pasalamat ko kay Ginger Arboleda ng Manila Workshops kasi siya yung dating, do you want to learn about SEO? Ang gagawin niya, meron siyang expert na kukuhanin, tapos i-hire niya, tapos pupunta ka ng 2.5 hours, bibigyan ka niya ng rundown. So, doon ako natuto kay Romela ng SEO. So, talagang old school talaga. Okay, ganito pala to. Tapos yung community dati, yung off, tsaka yung freelance blend.
So basically, natuto ako kasi nagtatanong ako doon sa mga fellow freelancers. Eh, 'di ba, kaya yung tribe nung nabuo yun, nandun na kami. Kasi basically, may network na kami na saka lang kami na ano kay John. Kasi nga, si Shoden, yan, 'di ba? Si Coach Shoden, may school na yan ng video. So, dati nagtatanong ako sa kanya sa video. Tapos, si Ai sa social media. Ako, writer talaga ako by nature. Pero nag-evolve na rin ako into a different ano. Pero yun nga, tayo naman din. So, ikaw naman magkwento. Oo. Kasi napapansin ko parang tuwanta kayong lahat eh. Ako na lang yung witty eh. Parang ako yung isang port na to eh. Ako nga hindi nag-uusap eh. So, tanong ko, sige. Anong nangyari, Padre? Titingnan na ako dito. Ayun, hindi kasi kami naman from agency, nag-ano kami talaga. So, paano naman tayo nag-decide na mag-lean team? Yung magandang version yung kwento mo, yung dramatica. Actually, kami naman, nag-decide kami na maging, na kami lang, kasi meron ng tool. Kumbaga, present na si GPT. So, bukod sa, meron kami mga, tawag doon, schedule na hindi namin totally kayang mag-handle ng ibang team, tas may baby pa kami panibago, it's hard for us to stop doing something para mag-train. And kung kukuha naman kami ng someone na expert na agad, we have to make sure na mako-cover noon yung fee doon sa project. Eh, alam naman namin na hindi pa namin siya nakakatrabaho. Let's say, kuha tayo ng expert. Pero first time mo siya makakatrabaho, ilalagay mo siya sa fee, there are chances na magaling siya, pero yung attitude niya, hindi naman nagmamatch. So, hindi na... Ano ba natin sinasabi na may nakatrabaho na tayo? Then, general yun, it's never just about the skill. It's always about the attitude. Kung magiging okay kayo ng katrabaho mo. Di ba? Ganun naman eh. Kasi kung kulang siya ng skill, pwede namang ituro. Yes. Pero yung attitude, hindi mo pwedeng ituro. Yun na yun eh. Diba? So, that's why we decided na, alam mo, kaya naman natin to. It's just that, hindi natin kailangan kumuha ng maraming client. So, pwede tayong kumuha ng kaya lang natin i-handle dun sa amount na gusto natin, and then we can operate from there. Hindi natin kailangan na sandamakmak na kliyente. That's when we decided na mag-lean team tayo. May peace of mind ka, you can help the client, and then you still have enough para ma-provide yung needs ng family. Ganun lang siya. Until such time na pwede na kaming mag-hire, which is right now na naghanap na kami paunti-unti ng additional team member. Kasi yung anak namin, malaki na siya. Hindi na siya sing alagay nung time na kami lang nag-ooperate. So, yun yung napatunayan namin sa freelancing, that freelancing really is part of your lifestyle. Hindi siya pwedeng separate work and then life. Kailangan integrated siya. Kung hindi, mababaliw ka talaga. Hindi talaga siya gagana. Tama. Yun. Kasi pagka kailangan mo rin iwasan yung, ayun tawag natin, coach, God mode. Oo. Akin na. Tawag natin si God mode. Kratos. Oo. That's Spanish din. Oo. Hindi, pero yun nga, yun na-appreciate ko talaga sa freelancing kasi, ano nga eh, lalo na sa tribe. Kasi syempre marami namang mga communities, di ba? Yes. Pero yung sobrang thankful ako kay John Pagulayan. Lagi namin siya, parang halos every episode na babanggit namin siya. Because, sabi ko nga, itong taon na to, 2025, this is the year I realized I can create money out of nothing. Na parang, okay, ano na pala ako? Siguro ito na yung next level ko kasi nasa consultancy na ako. And actually, si Lian, client ko siya for consultancy. Kaya, tingnan mo na, impluwensyahan ko, diba? Hindi ko lang alam kung maganda yung impluwensya ko sa kanya. Oo. Hindi, pero kasi yun, parang na-realize ko, okay, pwede naman palang hindi ako laging nasa service. Diba? Pwede palang gumawa ako ng product, tapos ibenta ko siya. Pwede din pala na, tawag nito, na, yun nga, mag-develop ako ng consultancy program na I don't have to work on the deliverables, pero andun ako sa strategy side, nandun ako sa side ng CEO tsaka founder. Kasi ang hirap maging CEO and founder. Yeah. Diba? Napakahirap niya. At the same time, alam mo yung na-appreciate ko na, yung katulad ng sinabi ni Densho, na you can choose kung ano yung design na gusto mo sa buhay mo. Like, I couldn't imagine myself if I stayed in corporate. Like, gabi pa rin ako nagwo-work, tapos may ceiling yung, yung income ko. Like, I'm not vilifying corporate, kasi marami din ako natutunan doon. It's just that, like, even if it's a hybrid setup, I feel like I still wouldn't perform as well. Kasi, sabi ko nga dito sa freelancing ko, naranasan yung creativity ko, that I was given the chance to think and create things on my own that I can help others with. Yun. So, sobrang,
This is something I wish more people knew about freelancing more than the money. Kasi ito talaga yung sinasabi na freedom to choose kung ano yung direction na gusto mong puntahan. Meron ding time na may mga nakilala kaming ibang freelancer before. And sila yung mga tipong multiple clients. As in, Yung kailangan tatlo yung ano, the only solution they can come up with is bumili ng additional laptop. And then, kailangan nakalagin sila. sa akin, Ganun ako dati. Diba? Dati. Pero ang tawag na ito, magta-travel, kasi matravel ako, di ba? So ano kami, gala ng day, work ng gabi. Yung Padala. malala pa din yung Ano ba kayo magkasama? mas malala 8 pa. years. Oo, kasi Nag-put up kami ng parang volunteer. anong tour. Mm. Tour parang van every Saturday or weekend. Mm-mm. Tapos, kayo yung parang yung ano ba yun? Mga Joiners. Oo. Tapos nag-book ako ng van Yung fees lang na, pero yung kikitain namin for a cause naman. Yun ang pang Okay. for outreach. Tapos, ang nangyayari sa amin, naka-freelance ka naman. Ay, Di guard ako nagkukwento net. Basta ito, no, nasa harapan siya ng driver Nasa van na ako. dito, van. Nagmi-meeting ako. Meeting siya. Sabi ko dun sa van. Huwag ka maingay, Huwag ka muna maingay, maririnig ka rin nasa sakyan ako. Merong ganong meme na work from anywhere. Na nagmamotor siya, nasa meeting siya. Ano nagawa yun sa phone? Ba't lang naman? Sabi nung driver. Bigla nag-English din. Kasi lahat ng car sa amin internet. Kasi siguro hindi lang sinasabi ng mga joiners ko. Si mga guests ko sabi, bakit may nagbi-meeting nag-English sa harap? Nag-sacrifice sa traffic eh. Ano yun? Kasi ang travel namin is mga buskalan. Buskalan na Linga. Apo one old. ganon. Bundok, mga beach. Iba't Alam mo yan, hindi ko talaga magets. Bakit? Kasi nung panahon namin na uso yun, nung nasa corporate kami, yung mga, office mates namin, pag Friday, ang dami-daming dalang gear. BGC. Ayun. Tapos dun sa may, BGC na ba yun? Sa may Venice Piazza, Inli. Habang na ba, di ba? Makinig. Yun. Kunyari may parang bundok ng Saturday. Ang alis kasi noon Friday night. Dala naman Saturday morning. Depende kung day tour or Pero inaalala tuloy ako, hindi pwede kwento. Pero yun nga, hindi ko talaga magets kasi kinukwento nila. Sabi ko, ano nakukuha nyo? Una kasi ayoko ng pawis. Ayoko ng pinagpapawisan ako. Ayoko ng malagkit. Ayoko ng putik. Ayoko ng... Kasi kaya... So, paano ko nagtatravel? hindi ako nagtatravel. Nagtatravel kami sa family. Bailando. Oo. Tapos, ang mga malalaki. Sa aircon. ang reason ko kung ba't ako magta-travel para kumain. Ay. Yun lang talaga. Tapos, yun nga, parang sabi, tinatanong ko, ano nakukuha nyo dyan? Sabi niya, masarap kaya yung corned beef sa bundok. Sabi, Sa bundok, mga kasi mahal. Gusto ko sa Bundok, mga... Yes. Ikaw ba namamakit ka eh? Inakyat na kasi sa bundok, kaya mahal na. May flavor added. pero yun nga, well, and I enjoy niyan. Ito na lang ang question. Kanya lang kasi ako. Iba kasi yung reward kapag naakyat mo siya dahil hindi siya madali. Yun. Ang hirap talaga akitin nun. Tipong may mga... Wala akong na-encounter pala ka sa bundok. wala. Limatic may pwede Thematic pa. mayroon. Ano yun? Yung Yung parang sumisip sweet siya, sa pero Lingka. doon sa mata pa Hindi, eh. Lingka, gano'n. Iba. Bored nyo ba sa buhay? Para, Hindi. Nag-start kasi yun. Nag-organize ako ng outreach. Tapos nahirapan ako sa funds. Sabi ko, nag-isip ako ng... Tapos na-enjoy mo na siya. Na-enjoy ko na siya. Girl Beach for ako, hike for ako. Tapos nag-style na ako ng travel and tapos nag-pandemic. So, hindi ko tinuloy yung business. Kasi nga Pero right now, tinuloy mo na ulit. ngayon, iniisip pa namin kung itutuloy kasi yung Tuloy nyo na, doon na eh. Gusto nyo. hindi, nandun na nga sa agency. mamundok kasi yung mga ano na ngayon. Kami ng exclusive tour. Oh, Ganyan tour yung pa kami. pinakain namin. Okay. Travel sila dito para pakainin. Oh, yun naman pala yung Thank you guys. Kasama sa ano yun, pag Package. package namin kasama yung food. Kapag niya nagluluto. Eto, may question ako. What do you wish more people knew about what you do as a solopreneur na nakikipag-collab as an agency owner, tapos tayo din siya as a lean team? Ano yung parang wish mo na parang misconception na gusto mong i-correct? Iba kasi yung pricing model. Kapag ka nagbigay yung may agency versus a solopreneur or a solo na gumagawa and versus a lean team. Iba-iba yung profit margin. If you really go into deep process nun. And hindi mo pwedeng isabay yung pricing mo sa pricing nila. Totoo yun. Hindi ka kikita eh. Di ba? Talo ka doon. And I wish, siguro na yung ibang pumapasok sa business na nag-hire ng gano'n or kailangan ng ganong service, dapat naintindihan nila kung bakit ganito yung pricing niya and bakit ganito yung pricing ng iba. And they should be looking at the outcome versus the price point.
Kasi hindi talaga pwede magkakaparehas yan. Yun lang naman yung sa akin. Parang, ang hirap kasi ipaliwanag eh. Alam mo yan, parang, should I tell you how I operate my business? Hindi naman siguro tama yun, di ba? Yun na yung blueprint mo, hindi mo naman pwede Oo. pamigay yun. So if I give you the price, hindi dahil gusto ko tang singilin ng mahal, kundi ito yung kailangan namin to make this work. Ganun siya eh, di ba? Yun lang sa akin. Ako sa akin. Kasi alam ko yung kung paano maningil yung solo, yung lean, tsaka yung agency. Kasi nandun ako sa tatlo eh. Nandun ako sa tatlo eh. May direct ako, may collab ako, then party din ako ng agency as a co-owner. Kasi yun eh. Stakeholders kami, directors kami. So, sa solo, mababa yung solo. Bakit? Medyo mababa sa 3 kasi isa lang yung gumagalaw eh. Sa lean, kailangan mo pasweldohin, kumbaga, kung if you're a lean team na less than 10 members o less than 5 members, siyempre pasweldohin mo yan eh. Kailangan pumasok yung rate doon sa talent or skill Budget. ng isa, yung budget Client. pati. So, reasonable kasi nga, hindi lang isa yung nag-iisa. So, pag agency na maraming, kasi pag agency, kunyari may team for creative, team for ganito, di ba? And iba-ibang department. So, justifiable naman na dapat talaga, medyo mahal talaga pag agency. Kasi nga, ako naniniwala talaga ako sa sabihang, the more heads, the better. Siyempre, magbre-brainstorm yun eh. Hindi lang isang utak yung binabayaran ng kliyente dyan. So, ayun, pag solo, siyempre kayo lang, one-on-one kayo. Pag lean, medyo may team members. Pag agency, per department na yan, per team na yan eh. Ito na yung ginagawa ng mga yan. So, ayun yung take ko na Sana mas maging sila. para maging aware sila na ganun pag agency owner to eh. Kasi feeling ko, nakikita ko dun sa mga groups na yun yung primary complaint na parang feeling ng mga agents, ninanakawan sila ng mga agency owners. Pero in reality, iba kasi yung closing skill, iba yung client acquisition skill. It takes years for you to generate or build that kind of relationship with the people who trust you. And Yeah. that's something na hindi mo maintindihan if nandun ka sa executory level. So, ang ganda ng mga points nyo kasi it's very human, it's very reasonable na hindi kami nag-rate ng ganito kataas just because, 'di ba? You also have to consider na mag-hire ka ba na sasabihin mo dun sa tao mo, sige 5,000 ka lang pero ito ganito kadami yung scope mo, 'di ba? So turuan ka pa, 'di ba? So nagigets ko yung sentiment. Ako naman, ang gusto ko sanang matutunan nila is that mas malaki yung stakes kapag you're the boss. If you're the founder, if you're someone who's creating things, mas malaki yung stake, mas malaki yung pain, mas malaki yung responsibility. And I've been through different stages ng freelancing biz. Nandun ako dun sa naging tao ako, actually nag-HR pa ako, nag-headhunt ako, tapos nag-manage ako ng team. Nandyan na yung nasulot yung kliyente sa akin. Nandyan na yung binabackstab kami ng mga tao. Alam mo yun, lahat ng yun, it helped me grow as a person. It made me more empathic but also made me get more clear with the boundaries that I have. Kasi, dati nga napagalitan kami na nagkaroon kami ng problema sa team. Tapos sabi sa akin, huwag ka kasing masyado mabait kasi hindi naman charity yung pinapatakbo mo. It's a business. And na-realize ko din yun. Actually, ngayon, pinag-aaralan ko si Dave Chappelle saka si si Chris Rock dun sa stand-up comedy nila. Yung storytelling nila. Tapos, anong connection dun sa sinasabi ko? It's really about you understanding your own strengths, ganyan, para alam mo kung paano mo i-handle yung business. Kasi kapag na-realize mo na yung business mo is all about people, mas magiging careful ka na dun sa mga pinipili mong tao. And it's not just, kasi meron din akong mga nababasa na sabi, pag agent talaga or pag nag-hire mga Pinoy ang aarte. No. It's not because maarte. It's because we know how the standards work. And especially if you're an agency owner, di ba? Ang pangalan mo kasi yung nakasalalay dyan. Most of the people you hire, they get hired, they get a yes from the client because ang laki ng part nun is siguro parang 70% to 90% it's because of the person who referred you or sa akin, di ba? Katulad nung kinukwento ni Lian kanina na kaya nag-expand kasi dahil sa kanya. Kasi nga, yung mga clients niya, they trust her. Ganun din. So,
I wish more people knew how difficult it is to manage, to start, 'di ba? To taking action pa nga lang napakahirap na, 'di ba? So, I wish more people understood na or understand that this business is really a business. It's not just a side gig that you can like leave whenever. Yan. So, Tsaka yung freelancing, kapag nasa freelancing or sa business model ka, hindi ka pwedeng maging bulaklak. Tanong nyo kung bakit. Oo. Hindi ata kayo. Bubuka. Bubo. Ayoko na yan. Last mo na yan. Eh, pag nandito ka, hindi yan lang. ako, wala. Wala kang choice. Madami pa yan. Oo. Ikaw, what do you guys wish people knew about what you do? Ako, sa akin, gusto ko lang i-correct yung sa misconception about sa agency. Related siya dun kay Andre. Kasi, lagi nilang ang misconception kasi is, sobrang baba daw magpasahod ng agency. Tapos, pag kino-compare ko naman, sabi ko, hindi naman. Sabi ko, nasa tamang ano naman kami. Sa tamang bracket. Tamang bracket naman kami. Pero, hindi ko, pero kaya nga gusto ko i-correct yung misconception nila na ano eh. Tapos, hindi po lahat ng agency ay may time like 9 to 5 ka lang. Kasi yun kasi yung lagi nilang sinasabi na naka-fix 9 to 5, fix yung ganito, ganyan. So, hindi po lahat ganon. Kasi sa amin po, naka-flexible time kasi lahat yung sa amin. Basta, output-based kasi kami. Basta matapos yung project. Yes. Ayun. Madami mag-apply dito pag nag-sharing to. Saka, Pwede po mag-apply. yung ano pala sa akin, sa ano ko lang, sa Halatang-halata yung age. CV na ngayon. from, ako sa akin to, parang from inside of me, na maraming gusto mag-freelance. Madaming tatanong, paano yan? Computer lang ba yan? Ganyan. Tapos, yan, dot, diba? Pindot. Ganyan. Tapos madaming skill dyan na hindi, kagaya ko na hindi masyadong gustong mag-close ng client or what. Ang kagandahan kapag nasa agency ka, kung ano yung fit para sa'yo, yung skill mo, tumpak ka, hindi yung para kang lumaban sa gera na isang batal yung kalaban mo, tapos 45 lang dala mo, tapos 5 bala lang, gano'n. Kapag nasa agency ka, parang hindi ka ilalaban ng basta-basta. Ganun. May fit kasi yun eh. May category na fit. Yan. Pero feeling ko, depende pa rin sa ano talaga yun. Nasa, Sa Yes, talaga kung paano yung gustong setup. sayang kasi yung mga skill and willing to learn, yung attitude, sabi nga ni boss din, di ba? Nung una kasi di ba, parang, yung una kasi sa amin, parang pinattern, yung mga parang hinire namin iba. Tinry namin 9 to 5. Hindi talaga siya Hindi siya. workable. Hindi siya workable yung may time. Bilang sabi namin, sige, consider natin kasi minsan, gusto po namin yung work or yung job, yung kung ano yung job description. Pero, hindi siya kaya. Yung output, hindi. Hindi kaya nung binibigay nila na hinihingi namin. Ganun. Na requirement. Yes. Sayang lang din. Both sides sayang. Okay. Uyan na. Busog na eh. Kanin na lang yung kulang. So, tingin ko sa kanila. Hindi, wala, ang dami din kasing, basically, ang topic natin right now is choosing your own adventure. And kung iisipin mo naman, lahat naman ng sinabi natin, it's just proves na, okay, meron tayong varieties, meron tayong iba't ibang quirks or nuances dun sa pinili natin na path. Pero one thing is clear na number one, we need to still work with other people so that we can get the results that we want. Number two, ang pinakamalaking factor dito is because we chose to act dun sa path na kinuha natin. Kaya din, well, I would consider everyone here on this table a success. Kasi nga, nagagawa natin yung gusto natin sa buhay because nade-design natin siya into a business that has balance, na we get to do what we love. In our case, we prioritize family. Sa inyo, you prioritize travel. Si Dre prioritize creativity and all that. Kaya babae priority nito eh. Kaya dapat nag-i-invite na tayo ng mga guests eh. Dapat umiikot na tayo, nagti-TikTok ka na. Ikaw yung TikTok mo eh. Akala mo Hindi pa nagagawa Pag ano, yung sabi to. Spotify muna. yung mundo, ganito lang, kakaangat lang, bumagsak na ulit. Hindi, ayun. Sige, siguro parang na lang, to end this, can we, siguro one last question bago ko i-close. So, what are you looking forward to the most this 2026 when it comes to your business? Tanungin ko na si Dencho muna para, pasa ko sa kanya yung mic. Kakain ka? Hindi. Inom ako. So, para sa akin, for 2026, gusto ko magkaroon lang ng like 6 to 7 big clients in a year.
Pero yung big clients na yun, that would be enough for us to move towards a different scaling, probably yung scaling. Kasi gusto ko magdagdag ng tao. And gusto ko na, napag-usapan namin na HJ, gusto ko magkaroon ng sariling office sa labas that we own, na magkakaroon siya ng coffee shop, co-working, and then doon kami nag-work. Gusto niya din kasi yun. So, May truffle. yun yung gusto na rin mangyari. Lipat na tayo. Wala tasan Layo ah. Parang Paranaque, no? Kung nasan yung buwan, di ba? Sa moonwalk. So yun, tinitina ko na mangyayari sa amin. Pinapangarap namin. Kasi, sa amin kasi parang getting client is always part of the plan. Kailangan talaga yun. Pero establishing your own business, aside from just getting client, yun yung level up. Iba usapan na yun. Kasi, di ba, you can survive nang hindi mo kailangan kumuha ng client. Kasi there are times na ayaw mo kumuha ng client eh. Let's admit that. May time na ayaw mo kumuha ng client, pero kailangan mo ng Client. para masolusyonan mo siya, magkaroon ka ng ibang line of income habang nag-enjoy ka kumuha ng client, and then something na pwede mong ipasa sa mga bata. Ganun yung iniisip namin. Ako naman, pag ganun tayo. Sa akin, excited ako dun sa bagong positioning na ginagawa ko, which is yung sa AI optimization. So, sabi ko nga kay Densyo, kasi nakakatawa, 'di ba? Mag-asawa kami pero para kami may sari-sariling business, 'di ba? So, sa kanya, yun yung gusto niya, magtayo ng team. Sa akin naman, gusto ko mag-consulting na lang. Yun yung ko, like, get more consulting clients na parang every month, meron na kaming session na may check-ins, ganyan, may mas Kasi parang feeling ko, nandun na rin ako sa point na yung experiences ko and expertise ko is parang feeling ko wala na dapat ako dun sa deliverables. So, that's what I'm excited to learn about myself this year. Ikaw naman, Ako, excited ako mag-travel next year. Char. Yun talaga yun. Excited ako para sa Lavea for next year. Kasi nga, ayun, kakaayos lang nung branding. 'Di ba March na start yung team. Tapos ngayon, may branding na tayo. Yay! Saan ba galing yung Levea? Actually, yung L talaga name ko yun. So, oo, L. Tapos, yung Avea, siya, for clarity and flow. Meaning. So, Okay. yun. So, ayun nga, excited ako sa magiging kung ano man ang mangyayari next year. Yes. Kasi nga, ang daming nangyari this year. So, next year, hopefully, mas dumami yung clients, mas dumami yung team para, mas madami magkaroon ng... Ilan yung gino-goal mo na number of team members mo? Wala pa akong number in mind. Wala pa. Wala pa talaga. Pero ayoko ding i-pressure yung sarili ko kasi perfectionist nga siya. kasi talaga, ang tawag At least hindi ka bulaklak. So yun, excited ako. At the same time, makakapag-travel pa din. Hindi talaga mawawala sa akin yun. Ako, excited ako this 2026. Kasi, as a part ng Lavea, madami na kaming na-explore. Hindi na lang ako yung edit mo to. Ayoko niyan. Oh, May ano na siya. May pangalan na siya. Ano yung Yeah. PR. Puro reklamo. Kasi pag PR team. wala kang reklamo, walang action doon. PR team. Ano ibig sabihin ng PR ka? Yun talaga. Uy, ayusin mo. Siguro soon, may mga makikita nyo na lang sa mga namin. Saan nila makikita? Ilagay natin dito. Ayan. Ayan, pwede nyo nang scan kung saan mang makikita nyo. Yes, okay. Ayan, excited lang ako na madami na kami through tribe din kasi kung titignan namin kapag yung pinaka-core ng tribe, iba eh. Kasi sa amin, tumama eh. May tumama sa amin. Kahit Mindset. madaming kagaya ko na hindi natatapos yung Atlas. Ay, Pero isa ako dun. may classmate pala ako dito. Stage 2 nga lang ako dun. Yari ka Pero na hindi pa, Yung si Daris, Kaya malaki yung part namin sa growth nyo. sobrang laki. hindi pa nga natatapos yung Atlas, coach. Kaysa sa matapos, walang tumama sa'yo. Yun, ganun na yung excited part na sa 2026 kasama yung si Boss Lee. Ayun. Sana, Makulit na Boss Lee. yeah, si Boss Lee. Siya yung Yeah. Siya yung pala desisyon. Kasi pinaprotektahan ko lang siya kasi masyado siyang perfect. Huwag kayo maniwala. Akin yung bag ko. Iwasan mo na daw hindi ko. Ayun, yun lang. I'm really happy na you're Galing. structure. Yeah. Yes. Malinaw na po yung tubig. Very good. Yun, Ikaw ba? ako na. Ako kasi talaga,
relate ako eh. Yung Atlas ko kasi stage 2 eh. Classmate kita. Hindi Kasi ka nga, classmate, anong stage Alam ka? mo yun? Stage 1. Kung nasan ako, dun siya na. Hindi kasi nung pumasok ako sa tribe, bagong release yung Atlas. Yes. Sa stage 3 na ako eh. Pa stage 4 na. Biglang naging Hinintay mo lang. Paching! Nag-down. Pwede may contest yun. 16. 15 na. Ah, Pwede may contest yun. Ay, First ako ng 22. Just to be clear, if you're no longer, like, katulad ikaw, di ba, iba-iba na yung roles nyo. Sabihin na, wala na po Hindi ka na stage kasi iba-iba yung content nung nasa loob. para ma-maximize mo siya. Pero kapag may gusto kong parang clarity something, bumabalik ako doon. Hindi mo na kayo magpalit. Lalo na yung cycle ni Botching. pwede pala yun, bumabalik. Teka lang, Oo. yung sa akin si stage 4, wait lang, baka mamaya bumalik. Yung pang video. Hindi, i-recap mo lang Yung yung pang video. May access naman kasi doon. Kasi hindi ko naiintindihan yung dati. Yung akala ko pag nag-work ka tuloy. Pero may down part siya. Babalik ka sa down part. Yun nga na pag-usapan namin dati na kahit anong business yung gawin mo, if you're still in the business, laging merong challenge. Nakawala yun. Kasi ang labanan talaga is, Ano, bawal tayong dalawang mag-iiyak. di ba? Coachy call kami, di ba dalawang oras nun? Ang dami namin chika. Tapos ko, may natutunan ko. Madami. Pero parang dami namin chika. So, daming chismis. So, ayun na nga. Ako yung nagsasabi. Yung classmate ko, Ah. ay ko sagot Go, go, go. Hindi kasi yun lang yung isang rason ba't tinamad ako mag-Atlas. Pag may na-add na video dun sa isang stage na babalik yung stage. Yung, as in from stage 3 ka na, bigla maging stage 2. O, nung na-add yung mga video, yung videos, yung ano. yung mga additional video bumabalik. So, paano ikaw naging zero na? So, Chip and... Zero, sobrang balik. Ayan. Oo, ganyan nangyayari. Kaya, Baka mag-comment si Boss Nika. ito na yun sa Atlas eh. May feedback centered naman ng Pride. Yeah. Tapos yun pa sa podcast. So, yun naman, yung ina-eye ko for this 2026 is hindi na ako masyado mag-design. Not totally hindi mag-design. Kasi mabubulok ako kasi for every month nag-iiba. Every week nag-iiba yung... Ayaw mo lang ng burnout. Kung gano'n gagawin mo. Oo, pero ngayon, like Coach H, consultancy, gusto ko na lang magbigay ng mga creative direction. Kasi nga, creative director doon ako sa isang agency. So, may Mas na-enjoy mo siya. Actually, ako yung tinuturo ko ngayon. Kasi yung mga tao ngayon, like, especially in sa freelancing, they go into so many roles na hindi na nila na-define. So, I'm really happy na katulad niya sinasabi mo, hindi na kasi ako ganito. Dati nagde-design ako, pero ngayon, I'm the one giving direction. So, ikaw din, meron ka ng clear path na ito yung gusto ko kasi ito na yung ginagawa ko for now. Diba? So, may growth ka pa rin. Yun yung mahalaga dun. Yun yung pinakamagandang nangyari sa 2025 ko. Yung growth, as in sobrang layo from January to December, sobrang layo. Yes. Yun yung napansin ko and masaya ako kasi napapansin ko na yung progress. Yes. And that's the huge thing. Tapos, zooming out, nagsimula ako ng graphic designing year 2020. Kitang-kita ko yung progress ko nung zoom out ko talaga na hindi naman sa tinatawanan ko yung mga design ko dati. Which is, na-realize ko na nag-i-improve ako. Kaya, Talaga kayo? ano bang batch mo? Well, ayun. So, hindi naman totally hindi na mag-design. Kasi nga, paano ako magbibigay ng creative direction kung Kung di ko alam. kung hindi ko kayang i-execute yun. Yeah. Lahat ng binibigay ko, kaya ko na-execute. Parang ganon. Like, paano ako maniniwala? Hindi mo naman kaya. Paano ako maniniwala sa'yo? Hindi mo naman pala yung kaya. Siyempre, ayun yun sa akin. Pero, ang pinaka talaga sa akin is yung network ko, yung circle ko ngayon. Yan, growing circle, yan. Kayo, yung mga tao, kasi, alam mo, yung mayayaman, which is hindi naman ako for the money. Talaga. Kahit bigay ko nga ng libre yung mga project nyo, walang problema sa akin. Kahit late nyo ako bayaran, lang. Kasi for the passion, which is, although may mga collabs na ako, agency, talagang sabihin na, kaya mo pa ba? Dagan natin yung brands na hinahawakan mo. Sabi ko, mag-isa lang ako, pero alam naman nila, I'm being transparent sa mga client ko na meron akong ibang work. Na ganito ako sa agency, ganito ako sa agency, ganito ako sa isang team, ganito. And kung ayaw nila, okay lang, which is, pwede naman magpalitan, like, madami naman din nag-i-inquire sa akin. Lalo na mag-story lang ako na, uy, ginagawa niyo pala yung ganyan, magkano yung rate mo, ganito, ganyan. Tinatapat ko sila. Hindi ko kaya sa ngayon. Gusto ko, pasok kita or ipasa kita sa isang team na para sa kailangan mo. Gusto mo, pasok Collaborative kita ka na rin mismo. Like, ikaw mismo yung nagko-connect na dun sa iba-ibang...
Pakiulit kasi hindi na-record. Bura-bura TV. Pero ayun, kasi nga, ganun yung naging path ko before, na wala akong alam na ganito pala dapat. Tinuro sa akin nila coach din na, Kulong ha. oo, Kapag nakulong ka, ito kasi yung tinuro sa akin. hindi naman ano yung GIG, the GIG podcast. Pero yun yung sa akin, so thankful pa rin sa year 2025 and more growth Yes. sa mga susunod na taon. Yes. O sige, paano? Ganun na lang. Alam mo paano namin ina-end to? Cheers! Cheers!